Magandang araw! Masayang mag-aral ng edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Tayo ay nasa ika-6 na linggo ng ikalawang markahan, na kung saan nakalalahok sa isang proyekto o gawain sa barangay o mga sektor na may partikular na pangangailangan. Kamusta? Alam kong ganado ka nang matutunan ang nilalaman ng ika-18 module. Ako, para sa aking kapwa. Sa araling ito, inaasahang malalaman at mauunawaan ang mga sumusunod. Una, na ipauunawa ang diwa ng bolunterismo. Pangalawa, na pahahalagahan ang pagkakaisa at pagkakapatiran sa panahon ng pangangailangan. At pangatlo, na isasabuhay ang mga natutunan sa aralin. Naunawaan mo ba ang kahulugan ng bolunterismo? Narito ang pagkilati sa iyong nalalaman hinggil sa araling tinalakay. Kilalanin ang mga ipinakitang pagkilos sa mga sumusunod na larawan na pawang halimbawa ng bolunterismo. Nasagutan mo ba kung ano ang ipinapakita ng mga larawan? Ang husay mo! Balik-aral, isulat ng tama kung ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan at mali kung hindi. Unang bilang, mahalaga sa pagpapakatao ang pagkilala ng tao na kailangan niya ang lipunan dahil binubuo siya nito at binubuo niya ang lipunan. Pangalawang bilang, ang tao ay may pananagutan na magbahagi lamang sa kanyang kapwa kung siya ay kabilang. Ikatlong bilang, hindi makakamit ng tao ang kanyang kaganapan bilang tao kung hindi siya makikipamuhay kasama ang kanyang kapwa. Ika-4 na bilang, bolunterismo ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ika-5 bilang, sa pakikilahok, may isasakatuparan ng isang gawain na makatutulong sa pagtugon sa pangangailangan ng lipunan. Ika-6 na bilang, magagampanan ng mga gawain o isang proyekto na mayroong pagtutulungan. Ika-7 bilang, maibabahagi ang sariling kakayahan na makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Pang-8 bilang, ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan mong gawin sapagkat kung ito ay hindi mo isinasagawa, ay mayroong mawawala sa iyo. Ika-9 na bilang, ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang pananagutan. At ika-10, pakikilahok ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito ay pagbibigay ng sarili na naghahangad ng anumang kapalit. Para sa ating aralin, basahin ang liriko ng awiting Hawak Kamay. Sagutin ang mga kalakip na tanong.
Unang katanungan, ano ang naramdaman mo habang binabasa ang liriko ng awit? Ikalawang tanong, ano ang ipinapahayag nitong mensahe? Unang gawain, nakakaramdam ng kahalagahan ang isang tao dahil na rin sa kanyang kapwa. Isang pagpapamalas ng volunteerismo ang pagdamay ng buong puso. Magbahagi ng iyong karanasan sa mga sitwasyong nakatala. Maaari mo ring isulat ang natutunang aral mula rito. Ako ay nagbigay ng halimbawa bilang gabay. At ang ibinigay ko ay ang pakikidalamhati sa kasawiang pinagdaraanan ng kapwa. Mapait ang kinahantungan ng ama ng aking kaibigan, kung kaya't sa abot ng aking makakaya ay hindi ko siya iniwang mag-isa, hanggat tuluyan na niyang matanggap ang lahat ng nangyari. Naunawaan ko na maramdaman lang ng iyong kapwa na hindi siya nag-iisa sa mga katulad na sitwasyon ay may tuturing na malaking tulong. Ikaw naman, pagtanggap sa iba bilang kapwa sa kabila ng pagkakaiba. Naglaan ng oras sa pakikinig at pagdamay sa anumang problema. Ikalawang gawain, magtala ng mga samahan o club o institusyon na iyong sinalihan na nagbibigay tulong sa mamamayan o pamayanan at ibigay ang kanilang layunin. Ibahagi ang iyong saloobin sa isinagawang pagkilos. Ako ay nagbigay ng halimbawa bilang gabay. Ikatlong gawain, sumulat ng slogan na ang tema ay volunteerismo. Sa gabay ng magulang sa paggamit ng social media, litratuhan ang inyong ginawang slogan at isend sa messenger group na inyong ginagamit sa asignaturang ESP. Bilang paglalahat, ipaliwanag ang sumusunod na kasabihan at iugnay sa iyong magagawang pagtulong bilang isang kabataan na limitado ang kilos ngayong panahon na may pandemya. Sa pakikiisa para sa kaunlaran ng bansa ay nag-uugat sa pagbibigay ng halaga sa kapwa. Sa ating pagpapahalaga, sumulat ng isang journal na naglalaman ng iyong saloobin hinggil sa paksang tinalakay at kung paano ito nakaapekto sa iyong pananatili sa loob ng tahanan sa panahon ng pandemya. Sundin ang format na ibinigay ko bilang gabay. Panapos na pagsusulit, kilalanin ang mga sumusunod na kahulugan. Isulat ang sagot sa patlang. Unang bilang, tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat na mayroong kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ikalawang bilang, paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ikatlong bilang, nagsisilbing daan upang mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Ikaapat na bilang, ito ay mahalaga sapagkat kapag ito ay lumipas, hindi na ito maibabalik. At ikalimang bilang, espesyal na kagalingang ibinigay ng Diyos sa bawat tao. Ang buhay ay mahalaga, kaya't pakain
magagawa natin ito sa pagsisikap na manatili sa loob ng ating tahanan. At huwag kakalimutan ang palagi ang paghuhugas ng kamay. Hanggang sa muli, paalam!